Kaswabe, this is the all-new 2025 Lexus GX 550 Luxury Plus. I want to say thank you to Speed 7 Corporation for allowing us to film this ultra-luxurious SUV off-roader. Sa lahat kaswabe ng information na kinakailangan mo, ilalagay ko lang dyan sa pin comment below. Anyway, kaswabe, now on its third generation that started noong 2002 from the brutal V8 engine. This one, hindi na natin makukuha ang desirable old-school V8 pero huwag kang mag-alala dahil mas powerful ito. Equipped nga pala ito ng twin-turbo petrol V6 engine that makes 350 horsepower. So ito nga pala ang ultra-luxurious version ng isang LC250 dahil alam naman natin na this one is based sa kanyang sister na Prado. Kung titingnan natin, it's like an off-road SUV with a formal suit pero suit of armor ang kaya niyang ibigay dahil ultra-luxurious din ang pagkakaroon niya ng toughness, ruggedness, and syempre ang kanyang reliability, hindi yan magpapaiwan. So on this video, i-check natin kung ano ang mga incredible details, interior features. Ano pang inaantay natin? Kaswabe, let's begin! Usapan muna natin ang kanyang dimension and sizing. So kung ikukumpara natin sa previous generation na GX, this one is bigger. Longer nga pala ito ng 70 mm and wider siya ng 95 mm. Comparing naman sa pang-off-road na version ng GX, which is the Overtrail, mas malapad yon ng 115 mm compared sa kanyang outgoing model. Moving nga pala sa ating front fascia, you have that powerful stance sa kanyang unique feature na spindle body grille. Dito rin ang ating radar for the Lexus Safety System 3.0. Forward-facing camera, arrow-pointed ang ating LED DRL and triple headlamps natin na projector bulbs. When you make maneuver nga pala, para makover natin yung pinaka-blind spot, katabi dito yung cornering lights na nasa lower bumper na hindi ito located sa ating main headlamps. So yun ang nagpalupit dyan. Very notable when it comes sa kanyang side profile kasi identical sila ng isang LC250 which is her sister. May mga pinagkaiba lang na mga maliliit na bagay. Ito, continuation lang ng kanyang katawan, pero doon meron tayong black plastic cladding for off-road toughness, kaswabe. Mas malaki nga pala ang wheels and tire natin kasi ang sukat nito ay 265, 50 ang sidewall, mas manipis pero R22. Comparing sa isang LC250, 70 ang sidewall and R18. So this one is great for road performance na combination. Power folding ang mirrors natin. Meron kang vertical na turn signal markers dito, katulad rin ng LC250 ngayon. Pero pag binuksan mo ang iyong mga door panel, meron kang deployable na running stepboard which is hindi ito nakuha ng kanyang sister na LC250. So once na inopen natin, di ba? Magde-deploy doon. Yan yung mga difference sila, and syempre meron pa rin tayong installed na OEM roof racks. Moving on, kaswabe, again, parehas lang sila ng definition ng LC250. Katulad nitong rear spoiler natin na integrated third brake light. Meron kang wipers and same functionality. Doon nga pala sa pwede mong silipan na window. When you press this button here, it will open. Dito mo hatakin. Yan, a shortcut, di ba? Pag may mga stuffs ka and things to throw, pwede mo kagad i-diretso rito. May camera ka dito sa ilalim. With hydraulics, ingatan lang natin. Of course, Lexus and L-shape na full-length tail bar. Yan yung nagpa-ultra luxury sa kanya sa isang LC250, which is doon, ang rear taillight lang ay yung mga boxy na style. So pag i-open natin ang tailgate, pindutin lang natin dito. This is your winch, and you get a generous space dito sa likod because this one is 6 to 7 seaters ito. Hindi naman tayo hybrid katulad nung na-review natin na LC250 Prado, which is pwede mong i-check yan, yung pop-out banner natin. Naka-fold down lang yung seats natin pero you have those switches para iangat at ibaba. 120 volts, may mga cup holders tayo because syempre we have a third row seater. So let's talk about naman sa kanyang power specs. So beneath the skin of this GX 550 is a 3.5 liter twin turbo V6 petrol engine.
This makes 349 horsepower and 649 Newton meter of torque. Standard ang kanyang pagiging full-time 4-wheel drive and mated nga pala ito ng 10-speed automatic transmission. The towing capability is 7,800 pounds to 9,000 pounds depending on its trim level. Pero ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong Kaswabe, pero this one sa Luxury Plus, ang kanyang towing capability is 7,800 pounds. Introducing AutoSport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by AutoSport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang Kaswabe. Handheld camera muna ang gagamitin natin. Going inside the Lexus GX 550. Manual operation ng privacy window shades. Sayang no, hindi pa naging electronic. Brushed aluminum na mga door handles. Wala ka lang tread plate dito Kaswabe pero okay lang. Mark and Levinson na mga premium sound speakers. You have a rear pocket para sa captain seat natin. Very nice. Yung floor matting natin, it is rubber. Then may mga small details ka rito ng mga linya and particles. May bump ka nga lang doon sa gitna. You have the grab handle. At ang pinaka mapapansin natin dito, meron tayong panoramic na glass roof. Own climate control, pwede natin buksan. Meron kang heater, USB Type-C. Meron kang malaking bulk lang dito for the transmission tunnel. Cup holder, dalawa. Winglet and adjustable ito for the captain seat natin. Yan kung makikita mo. Yung door panel ng second row seating natin, may vents ka dito, grab handle, and LED lights. Dito sa third row seating natin, medyo madilim lang. I hope ma-adjust natin, 2-seater ito. Parang jump seat siya, and kung wheeling yung third person sa gitna, baka kasya naman. Kasi nakikita natin, good for 6-seater lang talaga to. This is the POV ng ating driver cockpit. I'm totally satisfied and very comfortable dito. Malaki ang spasyo ng isang seat. Nakapagpahinga talaga ako ng maayos dito. Pero wala tayong privacy window shade kasi sa driver yan. Loko no? Kakorte lang ng mga door handles natin yung LED DRL sa harap. Brushed aluminum yan. Alam na natin kung anong meron ng mga settings dito for the driver. The Lexus illumination sa kanyang tread plate, which is very nice. Powered ang ating seats with the lumbar adjustment. Your GX 550 na mga seats. Squishy naman, heated and ventilated yung mga seats natin. Yung grab handle sa A-pillar. Minsan wala for safety raw kasi baka mamaya sabitan. Pero sino naman ang gagawa niyan? Manibela, pwede siyang maging heated. Ang laki ng command system ng GX 550 which is very different sa isang LC250. Ang nagustuhan ko rito is yung floating knob niya and adjustment ng temperature natin. Both left and right na front seat passengers. Start engine natin is dito siya located. Ayan. This is your mode select because ito ang drive modes natin nakalagay. Para kang nasa video game na namimili ng isang sasakyan sa mga Need for Speed, no? Eco, Comfort, so different characters sila. Normal, Sports S, and Sports Plus. And this is your custom. Ayan no. Oh, malupit. Added luxury talaga. This is your reverse, neutral, and drive.
So manual is here, and plus and minus andyan. So when you do reverse, this is your cameras. Ang daming adjustment. Hindi ko lahat kagad ito kayang kabisaduhin kaswabe, pero for sure every angle pwede tayo dyan. Okay? So park ko lang. E-brake, auto hold, high 4 and low 4 na toggle switch, and differential. This is for wireless charging platform. Naging flat rin ito, pwedeng patungan, pero cup holders yan. Plus meron kang slot dito. And ito, alam ko, pwede mong paglagyan ng cellphone to eh. Power outlet siya with USB Type-C dito sa dalawa. Okay, so chill box naman sa gitna for sure. Cool box, turn on mo lang. So pwede siyang magsilbing storage. LED lights, of course, wala lang tayong lalagyan ng eyewear. Bakit ganon? Oh my. Rear mirror na naging rear digital camera, lalagyan na ng mga calling card, and vanity mirror with vanity lights na pwede mong i-adjust. Okay? Yan. So for me, this is a better interior materials kasi doon sa LC250, it's a luxury off-roader. Ito, yung ultra version niya. You have the metal ba to? Ay, plastic lang. Yung mga ship paddles natin, big difference na compared sa mga previous generation. Ang laking changes. So very customizable. If you are interested and for inquiries, lahat ng information ilalagay ko lang dyan sa pin comment below kaswabe. And malapit na nga pala lumabas ang ating merch. Pag gusto mo nga pala ng ganitong mga klase ng pants coming from TMAC Apparels yan, use my code TMACSWABE for 10% discount. Ilalagay ko na lang din yung pinaka website nila. So maraming choices yan kaswabe. Hit that notification bell para lagi kang updated sa mga rare finds natin na mga reviews dito sa Pilipinas. God bless, more power and more performance.